Huwag kang maingay, baka magising ang tunay na asawa ng anak ko. Ang amoy ng Clorox at dumi mo ay baka makasira sa mahimbing na tulog ng mga taong may class. Ang tinig ni Donna Glyceria ay tila isang malamig na hampas ng hangin sa gitna ng madaling araw. Nakatayo siya sa tapat ng pintuan ng kwarto ni Narciso, nakasuot ng kanyang mamahaling satin robe, habang ang mga mata ay puno ng pandidiri. Sa kabilang dako nakatayo si Flora pagod at hulas mula sa 10 oras na night shift sa Syungyat UI. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay, ang kanyang likod ay kumikirot sa bawat galaw, at ang kanyang mga palad ay namumuti at nanginginig dahil sa matagal na pagkakababad sa matapang na sabon at kemikal. Hawak niya ang isang maliit at simpleng box ng cake, isang regalong binili niya gamit ang extra pay sa overtime para sa kaarawan ni Narciso. Ngunit sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang biyenan, ang bawat bituin ng pag-asa sa puso ni Flora ay isa-isang namamatay. Ano pong ibig niyo pang sabihin? Birthday po ni Narciso. Ngayon dinalhan ko siya ng paborito niyang ube cake, bulong ni Flora. Ang boses niya ay paos, halos hindi lumalabas sa kanyang lalamunan na tuyong-tuyo. Birthday, masaya na ang anak ko sa loob, Flora. Hindi niya kailangan ng cake na amoy pawis at chemical. Tingnan mo nga iyang sarili mo sa salamin. Para kang basahang ginamit sa pagpunas ng kanal. Inilagay kita rito para pagsilbihan kami, pero hindi ibig sabihin niyan ay hahayaan kitang dungisan ang dangal ng pamilyang ito. Ang bawat salita ni Donna Glyceria ay tila isang matalim na karayom na isa-isang itinutusok sa puso ni Flora. Sa sandaling yon bumukas ang pinto ng silid. Lumabas si Narciso, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay maaliwalas. Ngunit sa likuran niya, isang babaeng nakasuot ng kulay rosas na silk nightgown ang sumungaw. Si Isabela. Ang babaeng iyon ay nakangiti, isang ngiting tila nanunukso, habang ang kanyang balat ay nagniningning sa ilalim ng madilim na ilaw ng pasilyo. Narciso, happy birthday. Dinalhan kita ng... Hindi natapos ni Flora ang kanyang sasabihin. Dahil bago pa man niya maiabot ang cake, kinuha ito ni Narciso at mabilis na itinapon sa basurahan sa gilid ng pasilyo. Ang tunog ng pagbagsak ng kahon sa loob ng plastic ay tila ang tunog ng pagdurog sa huling piraso ng dangal ni Flora. Ang bawat sentimong pinaghirapan niya, ang bawat oras ng pagtitiis sa init ng syungyat ay naging basura sa isang iglap. Flora, stop acting like a victim. Sabi ni Mama, pagod ka na raw sa trabaho kaya kumuha na ako ng papalit sa'yo. Hindi lang sa gawaing bahay kundi pati rito sa tabi ko. Isabella has the class and the fragrance that you could never afford. Amoy Clorox ka pa rin hanggang ngayon, Flora. Nakakasulasok na, mariing sabi ni Narciso habang iniaabot ang isang puting sobre. Naramdaman ni Flora ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang kanyang mga daliri ay tila naging yelo. Ang cake na binili niya ay hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay ang katotohanang ang bahay na ito, yung bahay na binuo niya, mula sa bawat patak ng pawis at bawat gabing walang tulog, ay tila naging isang kulungang siya mismo ang nagbayad. Ang kanyang paningin ay lumabo, ang paligid ay unti-unting naging itim, at ang tanging naririnig niya ay ang mahinang tawanan ni Narciso at Isabela sa loob ng silid. Siya ang nagbayad ng kuryente para magkaroon sila ng liwanag. Siya ang nagbayad ng tubig para malinis ang kanilang mga katawan. Pero bakit sa huli, siya ang naging mantsa na kailangang burahin? Bakit ang bawat bula ng sabon na binuo niya sa loob ng maraming taon ay nauwi lamang sa isang mapait at mahapding kislap sa kanyang mga mata? Ang bahay na ito ay pangarap na itinayo sa ibabaw ng aking mga nanginginig na palad, ngunit bakit ngayon ay tila kalsadang kailangan ko ng iwanan nang walang sapin sa paa? Pirmahan mo na ito. Huwag mo nang hintayin kalad ka rin ka ng mga gwardya palabas ng pamamahay na ito. I want you out before the sun rises. Ang puting sobre na inabot ni Narciso ay tila isang pirasong yelo na dumikit sa nanginginig na palad ni Flora. Hindi ito liham ng pasasalamat, kundi mga dokumento ng annulment, isang formal na utos para burahin ang 8 taon ng kanilang pagsasama. Sa bawat segundo ng katahimikan sa pasilyo, nararamdaman ni Flora ang mabilis na pagtulo ng ulan sa labas, tila nakikidalamhati sa gumuho niyang mundo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa mga letrang malabo na sa kanyang paningin dahil sa luhang pilit niyang pinipigilan. Narciso, anong ibig mong sabihin? Ang bahay na ito, ako ang nagbayad ng down payment nito.
Ako ang nagbabayad ng monthly amortization sa bawat gabi na lunod ako sa amoy ng chemical sa kungyat. Paano mo ako mapapalaya sa sarili kong tahanan? Ang tinig ni Flora ay nanginginig bawat salita ay puno ng pait at hindi makapaniwalang sakit. Tahanan, Flora, huwag kang magpatawa. Isang hamak na labandera ang nagmamay-ari ng ganito kagandang bahay. Isipin mo nga sino ang maniniwala sa'yo. Ang pangalan ko ang nakalagay sa lahat ng record. You were just a bankroller, Flora. Ngayong mayaman na kami at may Isabela na ako, hindi ko na kailangan ang madumi mong pera. Mariing sagot ni Narciso habang ang kanyang mukha ay walang bakas ng kahit katiting na awa. Sumingit si Donna Gliceria, lumapit siya kay Flora at marahas na hinablot ang suot nitong lumang jacket na amoy gamot at sabon. Tama ang anak ko. Ang bahay na ito ay para sa isang reyna, hindi para sa isang manggagawang amoy kanal. Isang kahihiyan ka sa amin, Flora. Utang na loob mo sa amin na pinatira ka namin dito ng ilang taon, kahit na ang tanging ambag mo lang ay ang maglaba at magbayad. Ngayon lumayas ka na. Hindi na nakasagot si Flora nang maramdaman niya ang malakas na tulak ni Narciso sa kanyang balikat. Ang kanyang mga paa ay sumabit sa carpet bago siya tuluyang bumagsak sa labas ng pintuan, direkta sa malamig na semento ng kanilang veranda. Kasunod nito ay ang marahas na pagbagsak ng malaking pintong kahoy, isang tunog ng pagsasara na tila naghihiwalay sa kanyang nakaraan at sa madilim niyang kinabukasan. Ang bawat patak ng ulan ay nagsimulang dumampi sa kanyang balat malamig at mapanakit, humahalo sa mainit na luhang kanina pa bumubukal sa kanyang mga mata. Nakatayo si Flora sa ilalim ng hagupit ng ulan sa Quezon City, yakap ang kanyang sarili habang ang basang jacket ay bumibigat sa kanyang katawan. Wala siyang dalang kahit ano, kundi ang kanyang luma at kupas na shoulder bag. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang sumbat. Bakit siya nagpakapagod para sa mga taong ang tanging hangad ay gamitin siya? Bakit niya itinuring na pamilya ang mga taong itinuring siyang kasangkapan lamang? Sa gitna ng kanyang paglalakad palayo naramdaman ni Flora ang isang kakaibang gaan sa kanyang bag. Mabilis siyang huminto sa ilalim ng isang naghihingalong poste ng ilaw. Sa panginginig ng kanyang mga daliri, kinapa niya ang ilalim ng kanyang bag. Ang kanyang hininga ay tumigil nang maramdaman niya ang isang mahaba at tuwid na gupit sa tela. Isang hiwa mula sa matalas na kutsilyo. Mabilis niyang hinalughog ang loob ng bag, ngunit ang tanging nandoon na lamang ay ang kanyang basang pitaka at ilang barya. Ang maliit na itim na folder na naglalaman ng orihinal na kasunduan ng bahay ang mga resibo ng kanyang mga binayaran at ang lahat ng katibayan na siya ang tunay na nagmamay-ari ng lupang kinalalagyan ng bahay ay wala na. Ninakaw ang tanging armas na hawak niya para bawiin ang kanyang dangal. Sino ang may gawa nito? Sino ang kumuha ng mga papeles sa loob ng aking bag? Habang ako ay abala sa pagtitiis sa loob ng bahay, Narciso, hanggang saan ang kaya mong gawin para tuluyan akong ibaon sa putika natin, Flora? Huwag kang mag-alala. Dito ka muna sa akin. Hindi kita pababayaan gaya ng ginawa ng hayop na Narciso na iyan. Ang boses ni Rosario ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa nanginginig na katawan ni Flora. Sa loob ng maliit na silid na inuupahan ng kanyang pinsan, sa dulo ng isang masikip na eskinita, naramdaman ni Flora ang panandaliang paghinto ng unos. Ang amoy ng tuyong tela at ang mahinang liwanag ng isang bumbilya ay nagbigay ng kapayapaan sa kanyang isipan na kanina lamang ay punong-puno ng ingay ng pagtataboy. Si Rosario ang pinsang tinulungan ni Flora na makatapos ng pag-aaral, ang pinsang laging binibigyan ni Flora ng allowance mula sa kanyang sahod sa Sungyat. Sa mga sandaling ito, naniwala si Flora na mayroon pa siyang kakampi sa mundong puno ng kataksilan. Salamat, Rosario. Ikaw na lang ang inaasahan ko. Lahat ng records ko sa bangko, lahat ng ebidensya na ako ang nagpapadala ng pera para sa bahay nandoon sa cellphone ko. Iyon na lang ang alas ko para mabawi ang lahat, bulong ni Flora habang dahan-dahang inihihiga ang kanyang pagod na katawan sa manipis na kutsyon. Huwag mo muna isipin yan, ate. Magpahinga ka muna. Akin na ang phone mo, i-charge ko lang sa tabi ng mesa para bukas ay handa ka ng lumaban. Malambing na sabi ni Rosario habang kinuha ang lumang smartphone mula sa nanginginig na kamay ni Flora. Dahil sa matinding pagod ng katawan at pagkawasak ng puso, mabilis na nilamon ng antok si Flora. Ang bawat hininga niya ay mabigat, ang kanyang mga panaginip ay punong-puno ng mga bula ng sabon na unti-unting nagiging dugo.
Hindi niya naramdaman ang dahan-dahang pagbangon ni Rosario sa gitna ng gabi. Ang bawat hakbang ng kanyang pinsan sa sahig na kahoy ay tila isang maingat na martsa ng isang ahas na naghahanda para sa kanyang huling kagat. Ang golden moment ng gabing iyon ay nang dahan-dahang inayos ni Rosario ang kumot ni Flora, tila isang mapagmahal na kapatid bago siya lumabas ng silid. Bit-bit ang cellphone at ang pag-asa ng kanyang pinsan. Ang kislap ng screen ng telepono sa madilim na pasilyo ay tila isang hudyat ng kamatayan. Sa bawat pag-click ng mga daliri ni Rosario, isa-isang nabura ang mga transaction history, ang mga screenshots ng bank transfers, at ang bawat patunay ng 8 taong sakripisyo ni Flora. Ngunit hindi lang pagbura ang ginawa niya. Sa tulong ng utos ni Narciso sa kabilang linya, nag-upload si Rosario ng mga pekeng dokumento sa cloud storage, ni Flora mga pekeng kontrata na nagpapakitang si Flora ay iligal na nagpapasublease ng bahay at nagnanakaw ng pondo sa kungyat. Nang magbukas ang mga mata ni Flora sa unang sinag ng araw, ang bumati sa kanya ay hindi ang mukha ni Rosario. Ang boses na narinig niya ay hindi ang malambing na tinig ng kanyang pinsan, kundi ang matigas at otoridad na tono ng isang lalaking hindi niya kilala. Flora Macareg, isang warrant of arrest ang hawak namin laban sa iyo para sa kasong luwadaw vaifon at falsification of documents. Sumama ka sa amin ng maayos. Napabalikwa si Flora, ang kanyang paningin ay pabalik-balik sa bakanting higaan ni Rosario at sa 2 lalaking nakauniporme sa pintuan. Ang kanyang bag ay bukas, ang kanyang cellphone ay wala na, at ang tanging naiwan sa ibabaw ng mesa ay ang isang piraso ng papel na may sulat kamay ni Rosario. Ate, kailangan ko ring mabuhay. Masyado kang naging kampante. Salamat sa bahay. Ang bawat pintig ng puso ni Flora ay tila isang pagsabog ng matinding pait. Ang dugo na akala niya ay magliligtas sa kanya ay siya palang lulunod sa kanya sa kahihiyan. Paano nagawang ipagpalit ni Rosario ang 8 taong pagmamahal para sa isang pangakong mula kay Narciso? At ano ang gagawin ni Flora ngayong ang batas mismo ang nakaturo sa kanya, habang ang mga mantsa ng kasinungalingan ay unti-unting bumabalot sa kanyang marangal na pangalan? Hindi ka lang pala isang maruming labandera, Flora. Isa ka ring bihasang magnanakaw at manlilinlang. Akala mo ba ay malulusutan mo ang batas gaya ng paglusot ng dumi sa mga kamay mo? Ang boses ng investigador ay tila isang malamig na hampas ng bakal sa loob ng masikip at amoy sigarilyong interrogation room. Sa tapat ng lamesang puno ng mga gasgas at mantsa ng kape, nakaupo si Flora nakayuko at nakatitig sa kanyang sariling mga kamay. Ang mga palad na iyon na dati ay mapuputi at kulubot dahil sa magdamag na pagkakababad sa eksafong. Vatuoktay ngayon ay nanginginig sa takot. Ang bawat daliri niya ay tila may sariling pintig ng kaba, at ang bawat kuko niya ay may bakas pa ng hirap ng trabaho, mga mantsyang hindi kayang alisin ng kahit anong kemikal. Ngunit sa mga sandaling ito, ang pinakamatinding mantsa ay hindi ang dumi ng labada kundi ang mantsa ng kasinungalingang ibinalot sa kanya ng mga taong pinag-alayan niya ng buhay. Sa harap niya ay nakalatag ang mga peking dokumento, mga kontratang nagsasabing nagnakaw siya ng pondo mula sa Chungyat, pag ginamit ang bahay para sa mga illegal na transaksyon. Bawat letra sa papel ay tila mga uod na gumagapang sa kanyang paningin, nanunubok sa kanyang natitirang katinuan. Hindi po totoo yan. Hindi ko po kayang gawin ang mga paratang na yan, bulong ni Flora. Ang kanyang boses ay tila isang piping pagsamo, halos hindi lumalabas sa kanyang lalamunan na tuyong-tuyo. Naalala niya ang mga gabing wala siyang tulog, ang tunog ng naglalakihang washing machines na tila sumasabay sa pintig ng kanyang pagod na puso. Sa bawat piga niya ng basang kumot, ang tanging iniisip niya ay ang mukha ni Narciso at ang kaginhawaan ng kanyang pamilya. Inalay niya ang kanyang kalusugan para sa isang bubong na ngayon ay nagsisilbing sandata para ipakulong siya. Ang kabalintunaan ng kanyang buhay ay mas mahapdi pa sa hapdi ng tuktay sa kanyang mga sugat. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, bumukas ang pinto at pumasok si Narciso kasama ang kanyang abogado. Walang bakas ng awa sa mukha ng kanyang asawa, tanging ang isang mapanuyang ngiti na tila nagsasabing tapos na ang laban. Lumapit si Narciso sa kanya, amoy mamahaling pabango, isang amoy na malayo sa amoy ng paghihirap ni Flora. Flora, Flora!
Hanggang kailan mo ba pananatilihin ang drama na ito? Sabi ko naman sa'yo, hindi ka nababagay sa antas namin. Ang mga ebidensya ay hindi nagsisinungaling. Wika ni Narciso habang ang kanyang mga mata ay nanunuot sa bawat takot ni Flora. Huwag mo nang antayin na mabulok ka rito. Pirmahan mo na ang pag-amin at ang pagsuko sa lahat ng karapatan mo sa bahay at baka bawiin ko ang kaso. Naramdaman ni Flora ang mabilis na pag-ikot ng paligid. Ang kanyang puso ay tila isang basag na baso na iunti-unting dinudurog ng mga paa ni Narciso. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog. Ang bawat sakripisyo niya sa Quezon City, ang bawat gabing nanginginig siya sa lamig ng syungyat, ay naging barya na lamang sa harap ng kasakiman ng lalaking minahal niya. Bakit, Narciso? Bakit kailangang pati ang dangal ko ay nakawin niyo? Hindi pa ba sapat ang bahay na pinagpaguran ko? Ang tanong ni Flora ay tila isang huling hininga ng isang nalulunod. Hindi sumagot si Narciso. Tinalikuran niya si Flora habang ang tunog ng kanyang sapatos sa semento ay tila hudyat ng pagtatapos ng pag-asa. Habang kinakaladkad si Flora patungo sa selda, nakita niya sa isang sulok ang kanyang pinsan na si Rosario nakatayo sa tabi ni Isabela, nakasuot ng bagong damit at may hawak na mamahaling bag, isang suhol para sa kanyang kataksilan. Nakahawak ang mga kamay ni Flora sa malamig na rehas ng selda. Ang amoy ng kalawang at ihi ay humahalo sa amoy ng tuwaktay na tila hindi na kailanman mawawala sa kanyang balat. Sa gitna ng kadiliman ng piitan, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang sumpa na walang katapusan. Paano ko palilinisin ang pangalang mantsado na ng kasalanang hindi ko naman ginawa? Mayroon pa bang sabon sa mundong ito na makakapag-alis ng dumi ng pagtatraidor ng sariling dugo? Huwag mong ubusin ang iyong mga luha sa sahig na ito, Flora. Mas mahalaga pa ang bawat patak niyan kaysa sa mga taong kumuha ng iyong liwanag. Ang malumanay ngunit paus na tinig ni Mang Tiburcio ay tila isang haplos ng kalinga sa gitna ng malamig at madilim na selda. Nakatayo ang matandang security guard sa labas ng rehas, bitbit ang isang maliit na supot ng pandesal at isang plastik na baso ng mainit na kape. Sa loob ng sungyat, si Mang Tiburcio ang tanging nakasaksi sa bawat gabing halos lamunin na ng pagod si Flora. Siya ang tanging nakakaalam kung paano nanginginig ang mga kamay ng babae habang buhat ang mabibigat na basket ng labada para lamang may maipadalang pera sa kanyang biyenang si Donna Gliceria. Dahan-dahang itinaas ni Flora ang kanyang paningin. Ang kanyang mga mata ay mapula at tuyot ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang labi ay nanginginig hindi dahil sa lamig kundi dahil sa gutom at kawalan ng pag-asa. Inabot niya ang baso ng kape sa pamamagitan ng siwang ng mga rehas. Ang init ng baso ay tumama sa kanyang nanginginig na mga palad, ang mga palad na sa loob ng maraming taon ay nagsilbing makina para sa pamilya Villacorta. Nakakatawa dahil sa loob ng seldang ito, ang amoy ng kanyang sariling balat ay nangingibabaw pa rin ang matapang na amoy ng tuwaktay at Clorox na tila naging permanenteng bahagi na ng kanyang pagkatao. Nilinis niya ang dumi ng lahat, ngunit sa huli siya ang itinuring na mantsa ng lipunan. Salamat, Mang Tiburcio. Bakit po kayo narito? Baka madamay pa kayo sa gulo ko. Bulong ni Flora habang ang bawat lunok niya ng kape ay tila may kasamang pait ng kanyang kasalukuyang kalagayan. Hindi ko kayang sikmurain ang nakita ko, Flora. Noong gabing bago ka pinalayas, nakita ko si Narciso na pumasok sa locker room ng Kungyat. Nakita ko siyang may kinuhang folder mula sa iyong bag habang ikaw ay abala sa pag-aayos ng mga dryer. Akala ko ay ordinaryong gamit lang yon, pero nang marinig ko ang balita, naintindihan ko na ang lahat, paliwanag ni Mang Tiburcio, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit at simpatiya. Nabitawan ni Flora ang piraso ng tinapay. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang kidlat na tumama sa kanyang katinuan. Ang pagtatraidor ni Narciso ay hindi lamang pala isang biglaang bugso ng damdamin. Ito ay isang planadong pagpatay sa kanyang kinabukasan. Ang bawat ngiti ng kanyang asawa noong mga nakaraang buwan, ang bawat salamat Flora nito tuwing ibinibigay niya ang kanyang sahod, ay pawang mga patibong na dahan-dahang humuhukay sa kanyang libingan. Mayroon pa, Flora. Pagpapatuloy ng matanda, dahan-dahang lumapit sa rehas para bumulong. May naitabi akong kopya ng logbook ng mga pumasok at lumabas sa main office.
Hindi alam ni Narciso na may camera akong palihim na inilagay malapit sa safe. Nakita ko sila ni Isabela na tumatawa habang pinipirmahan ang mga peking papel. Flora, hindi ka nag-iisa. May mga mata ang katotohanan kahit sa pinakamadilim na sulok ng Quezon City. Naramdaman ni Flora ang isang kakaibang pintig sa kanyang dibdib. Isang pintig na hindi na nanggagaling sa takot, kundi sa isang nagbabadyang apoy ng paghihiganti. Ang kanyang mga nanginginig na daliri ay mahigpit na humawak sa bakal na rehas hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Sa loob ng maraming taon, hinayaan niyang kontrolin ng Bot Safong ang kanyang kapalaran, ngunit sa gabing ito, sa loob ng mabahong selda, napagtanto niya na ang dumi ay hindi kayang linisin ng pananahimik lamang. Mang Tiburcio, itago niyo po ang mga ebidensyang yan. Huwag na huwag niyong ipapakita kahit kanino hanggat hindi ko sinasabi. Ang boses ni Flora ay biglang naging matatag, walang bakas ng pag-aalinlangan. Narciso Donna Gliceria, akala niyo ba ay biktima niyo ako? Akala niyo ba ay bot sa fong lang ako na madaling mawala kapag hinipan nagkakamali kayo? Habang papalayo ang mga footsteps ni Mang Tiburcio, sa pasilyo na iwan si Flora na nakatitig sa kawalan. Ang amoy ng Clorox sa kanyang kamay ay tila naging amoy ng isang giyera na siya mismo ang magsisimula. Isang anino ang dahan-dahang lumapit sa kabilang dulo ng pasilyo, isang babaeng nakasuot ng formal na damit at may hawak na folder. Sino ang babaeng ito na tila naghihintay sa bawat pagbagsak ni Flora? Ito ba ang bagong kaaway na ipinadala ni Narciso o ang tanging susi para buksan ang pintuan ng kanyang kalayaan at ang hukay ng mga Villacorta? Sa mata ng batas, Flora, ikaw ay isang mantsa na mahirap nang alisin. Wala kang pera, wala kang makapangyarihang pangalan. At ang tanging hawak mo lang ay ang amoy ng Clorox sa iyong mga palad na tila ba naging tatak na ng iyong pagiging biktima. Ang boses ni Atty. Filomena ay tila isang malamig na hampas ng katotohanan na bumasag sa katahimikan ng visitors area ng piitan. Nakatayo ang abogada sa harap ni Flora, ang kanyang mukha ay seryoso at may isang maliit na peklat sa ilalim ng kanyang kanang mata, isang mantsa ng nakaraang laban na tila nagbibigay sa kanya ng isang aura ng katatagan. Sa bawat pag-aayos niya ng kanyang salamin, nararamdaman ni Flora ang matalim na pagsusuri ng babaeng ito. Isang pagsusuring hindi nagmumula sa panghuhusga, kundi sa isang malalim na pag-unawa sa pait ng pagkakalunod sa kawalang katarungan. Dahan-dahang itinaas ni Flora ang kanyang mga kamay at ipinatong ang mga ito sa ibabaw ng lamesang kahoy na puno ng gasgas. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig pa rin at ang bawat kuko niya ay tila sumasamo ng kalinga. Matapos ang 8 taon ng walang humpay na pagtatrabaho sa Quezon City. Ironic dahil ang mga kamay na ito na naglinis ng libu-libong damit, ang mga kamay na nagbayad sa bawat sentimo ng bahay na kinamkam ni Narciso, ay siya ring mga kamay na ngayon ay nakapiringgo. Ang lalamunan ni Flora ay tila binarahan ng libu-libong tinik, at ang bawat hininga niya ay mabigat, tila may nakadagan na malaking bato sa kanyang dibdib. Attorney, lahat po ng kinita ko ay ibinigay ko sa kanila. Ang bawat gabi ko sa Syunggiat ay para sa pangarap naming bahay. Bakit po ang batas ay tila nakapikit sa mantsa ng kanilang mga puso at nakatitig lang sa mantsa ng aking mga kamay? Ang pagsamong ito ni Flora ay tila isang piping hiyaw na umalingaw-ngaw sa 4 na sulok ng silid. Umupo si Filomena, sa tapat niya binuksan ang isang itim na folder at inilabas ang isang lumang litrato, isang larawan ng isang bahay na nasusunog. Flora, hindi lang ikaw ang biktima ng mga taong akala mo ay kakampi mo. 10 taon na ang nakalilipas, ganito rin ang sinapit ko. Nawalan ako ng lisensya dahil sa isang kasinungalingang itinanim ng isang taong minahal ko. Kaya nang marinig ko ang kwento mo mula kay Mang Tiburcio, naramdaman ko ang hapdi ng iyong mga sugat. I am here not just to be your lawyer, but to be your witness. Ang bot sa fong na ginamit mo sa paglilinis ay maaaring nawala na, pero ang mantsa ng kanilang kataksilan ay hindi kailanman mabubura ng kahit anong peking papel. Naramdaman ni Flora ang isang kakaibang init na dumaoy sa kanyang mga ugat, isang init na hindi nanggagaling sa galit kundi sa isang pag-asa na matagal na niyang kinalimutan. Ang kanyang mga nanginginig na labi ay dahan-dahang tumigil at ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa peklat sa mukha ni Filomena.
Isang lihim na alyansa ang nabuo sa gitna ng amoy ng kalawang at luma na papel. Napagtanto ni Flora na ang mga sugat na natamo niya sa ksyunggyat ay hindi pala kahinaan, kundi ang mismong magiging sandata niya para gibain ang mansyon ng mga kasinungalingan ni Narciso. Tutulungan kita, Flora, pero kailangan nating maging matalino. Habang iniisip ni Narciso at Isabela na panalo na sila, unti-unti nating hihilahin ang bawat sinulid ng kanilang mga plano hanggang sa sila mismo ang masakal sa sarili nilang bitag. Narciso is moving fast to sell the house to multiple buyers. He is greedy and greed always leaves a trail of blood and ink. Maring sabi ni Filomena habang iniabot ang isang panulat kay Flora. Kinuha ni Flora ang panulat, ang bigat nito ay tila bigat ng isang espada. Ang bawat kurba ng kanyang pirma sa authorization letter ay tila isang panata ng pagsisimula ng kanyang pagbangon. Ang kanyang lalamunan ay hindi natuyo. Ang bawat lunok niya ay puno na ng determination. Narciso do Nagliceria. Akala niyo ba ay bot-safong lang ako na madaling mawala kapag hinipan nagkakamali kayo? Ang sabon na ginamit ko sa paglilinis ay siya ring gagamitin ko para madulas kayo patungo sa inyong sariling libingan, bulong ni Flora sa kanyang sarili. Ang boses ay puno ng kapayapaang nagmumula sa isang naglalagablab na layunin. Habang inililigpit ni Filomena ang kanyang mga gamit, tumingin siya kay Flora nang may isang tipid ng ngiti. Stay strong, Flora. The smell of freedom is stronger than Clorox. Bukas sisimulan nating hanapin ang mga papel na may mga watermark na ikaw lang ang nakakaalam. Naiwan si Flora sa gitna ng tahimik na silid, tinitingnan ang dulo ng panulat na may mantsa pa ng tinta. Isang tanong ang dahan-dahang lumutang sa kanyang isipan, tila isang huling hininga bago ang isang malaking pagsabog. Sapat na kaya ang talas ng aking alaala laban sa talim ng kanilang mga peking dokumento? At gaano kalalim ang mantsa ng nakaraan na kailangan ko pang hukayin para lang mahanap ang liwanag ng katarungan sa gitna ng botsafong at luha? Lahat ng mantsa sa mundo ay kayang alisin ng sabon, pero ang pirma ko sa bahay na iyon ay hindi kailanman mabubura ng inyong mga kasinungalingan. Akala niyo ba ay botsafong lang ang binuo ko sa loob ng maraming taon? Nagkakamali kayo dahil ang bawat patak ng pawis ko ay may tatak na hindi niyo kayang nakawin. Ang bulong na ito ni Flora sa loob ng kanyang isipan ay tila isang malakas na panalangin habang nakatitig siya sa mga mata ni Attorney Filomena. Sa loob ng masikip na silid ng piitan, ang liwanag ng bumbilya ay tila sumasayaw sa ibabaw ng lamesang kahoy, nagbibigay ng kakaibang kislap sa mga nanginginig na palad ni Flora. Ang bawat daliri niya ay tila may sariling alaala, ang bawat gabi ng pagkakapagod, ang bawat pagpiga ng basang kumot at ang bawat pirma niya sa mga dokumento ng bangko. Habang ang kanyang asawang si Narciso ay abala sa pagpili ng kulay ng pintura ng bahay. Ang lalamunan ni Flora ay nananatiling tuyo, ngunit ang bawat hininga niya ngayon ay may kasamang amoy ng tagumpay na unti-unting nabubuo sa gitna ng kadiliman. Flora Narciso is already showing the house to potential buyers. Ang hawak niyang titulo ay mukhang orihinal at dahil nawawala ang mga kopya mo, mahihirapan tayong patunayan sa korte na ikaw ang tunay na nagbayad. He is selling your blood and sweat as if it's his own trophy. Ang mariing babala ni Filomena habang ang kanyang mga kamay ay mabilis na nag-aayos ng mga papeles sa loob ng folder. Ang tunog ng paglipat ng bawat pahina ay tila isang mabilis na kumpas ng panganib na papalapit sa pintuan ni Flora. Dahan-dahang sumandal si Flora, ang kanyang likod ay tila nakaramdam ng isang kakaibang lakas sa gitna ng malamig na semento. Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa kanyang maputlang labi. Isang ngiting hindi nanggagaling sa kagalakan, kundi sa isang lihim na siya lang ang nakakaalam. Attorney, noong kinuha ko ang loan para sa bahay na iyon, hindi lang ako basta pumirma, sabi ni Donna Gliceria. Masyado raw akong mapaghinala dahil tinanong ko ang manager ng bangko tungkol sa security features ng titulo. Ang hindi nila alam, sa bawat pahina ng orihinal na kontrata at titulo na nasa bangko, mayroong maliliit na watermark na ipinalagay ko, isang lihim na marka na hugis botsafong sa gilid ng aking pangalan. It was a personal request because I told the manager that my life is built on bubbles, but my home is built on stone.
Napatigil si Filomena sa kanyang ginagawa, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at paghanga. Ang bawat salita ni Flora ay tila isang gintong susi na dahan-dahang bumubukas sa isang kandadong matagal nang nakasara. Ang kabalintunan ng buhay ni Flora ay muling nagparamdam. Ang pagiging labandera niya na palaging hinahamak ni Donna Gliceria ay siya palang nagbigay sa kanya ng ideya para protektahan ang kanyang kinabukasan. Ang bawat bula ng sabon na inakala nilang hininga lang ay naging isang matibay na selyo ng katarungan. You are brilliant, Flora. Narciso is so arrogant that he never bothered to check the details. He only looked at the numbers and the power. Kung totoo ang sinasabi mo, kahit anong galing ng pagkakagawa ng mga peking papel nila, hindi nila magagayang muli ang markang iyon nang walang orihinal na stamp mula sa head office. Ang boses ni Filomena ay puno na ng excitement. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na kinuha ang kanyang smartphone para magpadala ng mensahe. Ang buhat safong na itinakwil nila ay siya palang lulunod sa kanila sa gitna ng kanilang kasakiman. Naramdaman ni Flora ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, tila isang tambol na naghahanda para sa isang malaking giyera sa Quezon City. Ang amoy ng tuwaktay na tila hindi na mawala sa kanyang balat ay hindi na amoy ng pagdurusa. Ito na ang amoy ng kanyang pagbangon. Ang bawat hapdi ng kanyang nanginginig na palad ay tila naging isang medalya ng karangalan. Napagtanto niya na ang bahay na iyon ay hindi lamang basta semento at bakal, ito ay ang kanyang dangal na hindi kailanman mabubura ng kahit anong mantsa ng kataksilan. Attorney, kailangan nating makuha ang mga original records sa bangko bago pa malaman ni Isabela ang tungkol dito. She is a land broker. She knows the system. Kapag nalaman niya ang tungkol sa watermark, gagawa sila ng paraan para burahin ang record sa branch. Ang pagsusumamo ni Flora ang boy can ko silid pulungan ay tila naging mas masikip dahil sa tensyong nararamdaman niya. Tumayo si Filomena at dahan-dahang hinawakan ang malamig na kamay ni Flora sa ibabaw ng lamesa. Huwag kang mag-alala. Narciso and Isabela are too busy celebrating their housewarming party preparations. They think you are already rotten in this cell. Let them drink their wine and laugh, Flora. Because when the sun rises tomorrow, the watermark of your tears will show them the true owner of that house. Habang pinapanood ni Flora ang pag-alis ng kanyang abogada, naiwan siyang nakatitig sa siwang ng bintana kung saan naninag ang kaunting liwanag ng buwan. Isang tanong ang dahan-dahang gumapang sa kanyang isipan, tila isang huling hininga bago ang isang malaking pagsabog. Gaano kaya katagal bago mapagtanto ni Narciso na ang reynang pinalayas niya ay may bitbit na sandatang hindi kayang hiyain ng kahit anong yaman? At handa na nga ba akong makita ang pagguho ng bawat pader ng bahay na yon para lang mahanap ang tunay na kahulugan ng kalayaan sa gitna ng botsafong at katarungan? Ang kalsadang binuo mo sa bawat puyat at amoy ng Clorox Flora ay siya ring kalsadang magdadala sa iyo patungo sa katarungang matagal na nilang ipinagkakait. Ang boses ni Atty. Filomena ay tila isang mahinang awit na nagpaamo sa galit ng gabi habang ang anino nito ay dahan-dahang naglalaho sa pasilyo ng piitan. Naiwan si Flora na nakaupo sa sahig ng kanyang selda, ang kanyang likod ay nakasandal sa malamig at magaspang na pader na tila babawat kanto nito ay may dalang sumbat sa kanyang nakaraan. Ang lalamunan niya ay nananatiling tuyo at ang bawat hininga niya ay may kasamang amoy ng kalawang at luma na semento. Isang matinding kabalintunaan para sa isang babaeng ang buong buhay ay inilaan sa pagpapanatili ng kalinisan ng iba. Nakatitig siya sa kanyang mga palad sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na sumisilip sa pagitan ng mga rehas. Ang mga kamay na ito na dating lunod sa botsafong ngayon ay tuyot at puno ng mga bitak, tila isang lupang tigang na naghihintay ng ulan ng hustisya. Ang bawat pintig ng puso ni Flora ay tila isang mabilis na kumpas ng orasan na nagpapaalala sa kanya na sa bawat segundong lumilipas ang kanyang bahay, ang kanyang tanging kayamanan ay dahan-dahang nilalapastangan ni Narciso at Isabela. Naramdaman niya ang matinding hapdi sa kanyang dibdib, isang sugat na hindi kayang hilumin ng kahit anong gamot. Ngunit sa gitna ng hapding iyon, may isang bagong lakas na nagsisimulang bumangon. Ang bawat pangungutya ni Donna Gliceria, ang bawat sampal ng katotohanan siya ay pinagkatiwalaan.
Ang maling mga tao ay tila naging mga uling na nagbibigay ng init sa kanyang naninigas na kaluluwa. Hindi ako guguho, hindi ako magiging mantsa na basta na lang niyo pupunasan at itatapon sa basurahan. Bulong ni Flora sa katahimikan ng gabi. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay may talim na ng isang bagong hasang patalim. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang lumang jacket at ginamit ito upang punasan ang maliit na bahagi ng sahig sa kanyang tapat. Ang bawat kumpas ng kanyang kamay ay tila isang ritual ng paglilinis sa kanyang sariling pagkatao. Sa bawat kuskus niya sa semento, tila binubura niya ang imahe ng Flora na dating martir at uto-uto. Ang golden moment ang gabing yon ay nang makakita siya ng isang maliit na bula ng sabon na nagmula sa kanyang basang jacket, isang huling alaala ng kanyang trabaho sa Shunggiat. Pinanood ni Flora ang bula habang dahan-dahan itong lumulutang sa hangin bago tuluyang sumabog. Ang kislap nito sa ilalim ng buwan ay tila isang hudyat. Ang bot sa fong ay maaaring mabilis mawala, ngunit ang bawat patak nito ay may kakayahang mag-iwan ng isang malinis na puwang. Napagtanto ni Flora na ang kanyang pagiging walang-wala sa mga sandaling ito ay ang kanyang pinakamalakas na armas. Wala na siyang kailangang protektahan, kundi ang kanyang dangal, habang sina Narciso ay maraming dapat protektahan ang kanilang yaman, ang kanilang pangalan, at ang kanilang mga kasinungalingan. Flora, kailangan mong maging matatag. Ang sabon na naglinis ng dumi ng Quezon City, ang siya ring gagamitin mo para madulas sila patungo sa kanilang sariling bitag. Wika niya sa kanyang sarili habang ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa dilim. Sa labas ng piitan, ang ingay ng mga sasakyan at ang kalansing ng mga gate ay tila mga piping saksi sa pagbabago ng ihip ng hangin. Sa isang malayong sulok ng Quezon City, sa loob ng bahay na pinagtrabahuhan ni Flora, maririnig ang tawanan ni Narciso at Isabela habang nagbubukas sila ng isang bote ng mamahaling alak. Ang tunog ng pag-umpog ng kanilang mga baso ay tila isang mapanuyang hiyaw sa bawat puyat ni Flora. Hindi nila alam na sa bawat lunok nila ng tagumpay, ang bot sa fong ng katarungan ay unti-unti nang bumubuo ng isang malaking bula na lulunod sa kanila. Habang ang gabi ay dahan-dahang lumalalim, isang hindi kilalang lalaki ang lumapit sa guardhouse ng piitan at may iniwang isang maliit na sobre para kay Flora. Ang sobre ay walang pangalan, tila isang anino mula sa nakaraan na may dalang mensaheng maaaring bumago sa lahat ng plano ni Attorney Filomena. Sino ang taong ito na naglalakad sa dilim para hanapin ang isang labanderang itinakwil ng mundo? At anong uri ng impormasyon ang nakatago sa loob ng sobreng iyon na maaaring maging mitya ng isang mas malaking pagsabog sa pagitan ni Flora at ng pamilya Villacorta? Temhan. Tikman mo ang alak na ito, Isabela. Mas masarap ang bawat lunok dahil alam nating ang bawat patak nito ay binayaran ng bawat puyat at pagod ng isang babaeng nabubulok na ngayon sa selda. Cheers para sa ating bagong simula sa mansyong ito. Ang halakhak ni Narciso ay umalingaw-ngaw sa loob ng malawak na sala ng bahay na itinayo sa ilalim ng nanginginig na mga palad ni Flora. Nakasuot si Isabela ng kulay rosas na silk nightgown, ang mismong damit na pinag-ipunan ni Flora ng 6 na buwan, ngunit kailanman ay hindi niya naisuot dahil sa takot na baka madumihan ito ng kanyang mga kamay na laging amoy Clorox. Ngayon ang telang iyon ay nakayakap sa katawan ng kulasisi ng kanyang asawa, habang ang bawat kislap ng chandelier ay tila isang mapanuyang mata na nakatitig sa kawalan. Ang amoy ng mamahaling wine at pabango ay pilit na bumabalot sa bawat sulok, ngunit sa ilalim ng lahat ng karangyaan, tila nananatili ang multo ng amoy ng tuwaktay, isang amoy na hindi kayang burahin ng kahit anong yaman. Narciso, huwag ka ngang masyadong kampante. Kailangan nating maibenta ang bahay na ito sa 3 pang kliyente bago makalabas ang labanderang iyon. I already fixed the papers, but we need the cash now para mabayaran ang utang ko sa bangko. Ang boses ni Isabela ay tila isang matalim na kumpas ng kasakiman habang nilalaro niya ang kanyang mga kuko. Sumingit si Donna Gliceria na marangyang nakaupo sa sofa habang pinagmamasdan ang kanyang bagong singsing. Huwag kayong mag-alala, ang babaeng iyon ay wala ng kakampi. Kahit si Rosario ay nasa panig na natin. Flora is a stain that has been permanently bleached out of our lives. Ngayon ang bahay na ito ay tunay na atin na.
Habang nagaganap ang marangyang selebrasyon sa Quezon City, sa loob ng malamig na selda, dahan-dahang binubuksan ni Flora ang maliit na sobrang iniwan ng misteryosong lalaki. Ang tunog ng pagkapunit ng papel ay tila isang malakas na hiyaw sa gitna ng katahimikan ng gabi. Sa panginginig ng kanyang mga daliri, inilabas niya ang isang lumang litrato at isang sulat na tila mantsado ng luha. Ang golden moment ng sandaling iyon ay nang makita ni Flora ang larawan isang batang Isabela na nakasuot ng uniforme ng parehong suong gyat, kung saan nagtatrabaho si Flora 10 taon na ang nakalilipas. Ngunit ang mas nakakagimbal ay ang nakasulat sa likod ng larawan. Hindi siya broker Flora. Siya ay isang dating kawatan sa laundry facility na tinanggal dahil sa pagnanakaw ng mga alahas ng mga kliyente. Huwag kang susuko. Naramdaman ni Flora ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, tila isang tambol na naghahanda para sa isang malaking giyera. Ang bawat pangungutya ni Isabela tungkol sa kanyang case ay tila naging isang malaking komedya. Ang babaeng umaaktong reyna sa loob ng kanyang bahay ay isa palang hamak na magnanakaw na may mas maduming nakaraan kaysa sa kahit anong mantsa sa labada. Ang lalamunan ni Flora ay hindi natuyo. Ang bawat hininga niya ay puno na ng isang mapanganib na kapayapaan. Isabela, Narciso, akala niyo ba ay panalo na kayo? Bulong ni Flora habang maingat na itinutupi ang papel. Ang reynang iniluklok niyo sa trono ay gawa sa bot safong at sa isang maling galaw sasabog ang lahat ng inyong mga kasinungalingan. Sa labas ng selda ang tunog ng paglalakad ng gwardya sa pasilyo ay tila isang paalala na ang oras ay dahan-dahang tumatakbo. Sa loob ng mansyon nagsimulang makaramdam ng matinding kati sa kanyang balat, si Isabela tila may mga mantsa sa silk gown na hindi niya makita ngunit nararamdaman niya. Ang amoy ng Clorox ay tila dahan-dahang bumabalik sa hangin, mas matapang at mas nakakasulasok kaysa sa kanyang pabango. Sino ang taong nagbigay ng impormasyong ito kay Flora? At ano ang gagawin ni Narciso kapag nalaman niyang ang babaeng ipinalit niya sa kanyang marangal na asawa ay isang mas malaking manlilinlang kaysa sa iniisip niya? Ang mantsa ng katotohanan ay unti-unti nang lumalabas at walang sapat na sabon sa mundo ang makakapaglinis sa kanilang paparating na pagkagunaw. Maamoy Clorox ba ako? Kanina ko pa nararamdaman ang hapdi sa ilong ko, parang may nagbubuhos ng Zonrox sa bawat hininga ko. Ang boses ni Narciso ay puno ng pagkayamot. Habang mabilis niyang inaamoy ang manggas ng kanyang mamahaling seda na polo, nakatayo siya sa gitna ng sala, pilit na iwinagayway ang kanyang kamay sa hangin upang itaboy ang isang amoy na hindi niya makita ngunit nanunuot sa kanyang sistema. Sa loob ng mansyong yon kung saan ang bawat sulok ay dapat amoy yaman at tagumpay, may isang pamilyar at matapang na halimuyak ang dahan-dahang lumulutang, ang amoy ng syunggyat, ang amoy ng paghihirap ni Flora. Napatigil si Donna Gliceria sa paghigop ng kanyang tsaa. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang pilit ding inaamoy ang paligid. Ang lalamunan ng matanda ay tila binarahan ng kaba nang mapansin niyang ang bawat kurtinang hinahaplos ng hangin ay naglalabas ng amoy ng bagong labang kumot na ibinabad sa matapang na pampaputi. Ang bawat hininga nila ay tila nagpapaalala sa kanila na kahit na itapon na nila si Flora sa piitan, ang multo ng kanyang pagsisilbi ay nananatiling nakakapit sa mga pader ng bahay na iyon. Ang bot safang na dati ay itinuturing nilang dumi ay tila naging isang malaking mantsa sa kanilang katinuan. Ang kislap ng chandelier ay tila nagpapakita ng mga puting bula sa bawat anino at ang bawat hakbang nila sa makintab na sahig ay tila nagpaparamdam sa kanila ng dulas ng sabon na maaring maging sanhi ng kanilang pagbagsak. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng gate ang narinig nila mula sa labas. Isang hindi kilalang lalaki ang nag-iwan ng isang malaking basket sa tapat ng pintuan bago mabilis na naglaho sa dilim ng Quezon City. Walang imik na lumapit si Narciso, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang dahan-dahang binubuksan ang takip ng basket. Ang kanyang hininga ay tumigil nang tumambad sa kanya ang tumpok ng mga puting-puting baras ng panlaba, ang mismong sabon na ginagamit ni Flora sa loob ng 8 taon. Ang golden moment ng gabing iyon ay nang makita ni Narciso sa ilalim ng mga sabon ang isang maliit at malinis na panyo.
Ito ay itinupi sa paraang tatsulok ang tanging paraan na ginagawa ni Flora para sa kanyang mga gamit. Nang hawakan ito ni Narciso ang lambot ng tela at ang matapang na amoy ng Clorox ay tila isang malakas na sampal ng alaala. Naalala niya ang mga gabing dumarating si Flora pagod at basang-basa ang mga kamay para lang ihanda ang kanyang mga gamit para sa susunod na araw. Sa isang saglit ang sutla ni Isabela ay tila naging magaspang sa kanyang balat at ang bawat lunok niya ng alak ay naging kasing pait ng kemikal. Nilinis ko na ang mantsa ng inyong mga damit, pero ang dumi sa loob ng puso nyo kailangan ng mas matapang na sabon. Ang maikling sulat na nakadikit sa panyo ay walang pirma, ngunit ang bawat letra ay tila tinig ni Flora na bumubulong sa kanyang pandinig. Ang puso ni Narciso ay tila isang tambol na mabilis na tumitibok sa takot. Mabilis niyang itinapon ang panyo, ngunit ang amoy nito ay tila kumapit na sa kanyang mga daliri. Wala nang kislap sa kanyang mga mata. Tanging ang takot sa isang babaeng akala niya ay nabaon na niya sa limot. Narciso, huwag kang matakot. Isang pananakot lang ito ng mga kakampi ng labanderang iyon. Ang sigaw ni Donna Gliceria ay pumiyok isang pagpapakita na pati siya ay nanginginig na sa kaba habang tinitingnan ang tumpok ng sabon sa paanan ng kanilang pintuan. Dahan-dahang lumapit si Narciso sa bintana, tinitingnan ang dilim sa labas. Sa kabilang panig ng kalsada sa ilalim ng isang malabong ilaw ng poste, nakita niya ang isang anino ng isang babaeng nakatayo ng matuwid. Ang babaeng yon ay hindi nakasuot ng basahang damit. Ang kanyang tindig ay puno ng dangal na tila hindi kayang dungisan ng kahit anong bintang. Bago pa man makapikit si Narciso ang babae, ay dahan-dahang tumalikod at naglakad palayo. Iniwan ang amoy ng Clorox na tila isang sumpa sa hangin. Sino ang naglalakad sa dilim na tila taglay ang lahat ng lihim ni Narciso at Isabela? At ano ang gagawin ni Narciso ngayong ang bawat sulok ng kanyang paraiso ay tila nagsisimula ng amoy impit na katarungang nagmumula sa mga kamay na dati niyang hinamak. Ang mantsa ng katotohanan ay hindi na kayang ikubli at ang bawat bula ng sabon ay nagsisimula ng sumabog sa kanilang mga mukha. Kahit gaano karaming mamahaling pabango ang ibuhos mo sa bawat sulok ng bahay na ito, Narciso, hindi mo kailanman mabubura ang amoy ng Clorox na nakadikit na sa iyong budhi. Ang tinig ni Atty. Filomena ay tila isang matalim na kumpas ng katarungan habang nakaupo siya sa loob ng isang madilim na sasakyan sa tapat ng mansyon ni Narciso. Sa tabi niya ay si Flora tahimik at matuwid ang tindig, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bintana ng silid na dati ay kanya. Ang kanyang lalamunan ay nananatiling tuyo at ang bawat hininga niya ay may kasamang alat ng mga alaalang pilit niyang nililinis sa kanyang isipan. Ang bawat kislap ng mga ilaw sa loob ng bahay ay tila mga mapanuyang mata na nagpapaalala sa kanya ng bawat gabing nilunod niya ang kanyang pagod sa botsafong para lamang magkaroon sila ng bubong. Sa kabilang dako sa loob ng marangyang sala, ang tensyon ay kasing igting ng isang kwerdas na malapit ng mapatid. Si Isabela ay hindi mapakali ang kanyang mga daliri ay panay ang laro sa kanyang buhok habang tinitingnan ang isang tumpok ng mga bayarin sa ibabaw ng lamesang kristal. Ang kanyang utang sa mga dating biktima ng kanyang luwadaw phone ay unti-unti nang sumasakal sa kanya at ang tanging paraan na nakikita niya ay ang ibenta ang bahay na ito sa kahit kanino kahit pa hindi pa formal na naisalin sa kanyang pangalan ang titulo. Ang amoy ng Clorox na kanina pa inirereklamo ni Narciso ay tila naging amoy ng sarili niyang takot. Ang golden moment ng gabing iyon ay nang bumukas ang pinto at pumasok si Narciso, bit-bit ang isang baso ng matapang na alak. Tumingin siya kay Isabela, nang may pagdududa ang bawat kumpas ng kanyang kamay ay tila naghahanap ng mantsa sa katapatan ng babaeng ipinalit niya kay Flora. Ang kislap ng chandelier ay tumama sa mukha ni Narciso, inilalantad ang bawat linya ng pagod at pagsisisi na pilit niyang itinatago sa likod ng kanyang kayabangan. Sa isang saglit, naalala niya ang malambot na kamay ni Flora na laging handang humaplos sa kanyang noo pagkatapos ng isang mahabang araw mga kamay na kahit amoy kemikal ay puno ng tunay na pag-ibig. At tunay ni Filomena, sigurado ka ba nakakagat siya sa pain natin? Bulong ni Flora ang kanyang boses ay tila isang mahinahong daloy ng tubig sa gitna ng katahimikan ng gabi. Greed is a stain that never goes away, Flora.
At si Isabela lunod na siya sa sarili niyang kasakiman. Isang malaking deposit lang ang kailangan nating ipakita at siya na mismo ang magbibigay sa atin ng ebidensya ng kanyang iligal na pagbebenta ng ari-arian sa tugon ni Filomena habang ang kanyang mga kamay ay mabilis na nag-aayos ng mga papeles sa loob ng kanyang folder. Ang tunog ng pag-andar ng printer sa loob ng sasakyan ay tila isang mabilis na kumpas ng orasan na nagbibigay ng babala sa paparating na pagkagunaw ng mga Villa Corta. Dahan-dahang lumapit si Filomena sa pintuan ng mansyon, suot ang isang maskara ng isang mayamang investor mula sa probinsya. Pinanood siya ni Flora mula sa malayo, ang bawat pintig ng puso ng labandera ay tila isang panalangin para sa katarungan. Nakita niya ang pagbukas ng pinto, ang mapanlinlang ng ngiti ni Isabela at ang mabilis na pagtanggap nito sa isang sobrang naglalaman ng mga peking tseke na magsisilbing hukay para sa kanyang sariling kalayaan. Ang botsafong na itinakwil nila ay siya palang lulunod sa kanila sa gitna ng kanilang selebrasyon. Habang papalabas si Filomena, bit-bit ang dokumentong pinirmahan ni Isabela para sa iligal na pagbebenta, naramdaman ni Flora ang isang kakaibang ginhawa sa kanyang dibdib. Ang mantsa ng kasinungalingan ay uwent-unti nang lumalabas at wala nang sapat na sabon sa mundo ang makakaalis sa dungis ng kanilang kataksilan. Isang anino sa tabi ng gate ang dahan-dahang lumapit sa sasakyan ni na Flora si Mang Tiburcio, bit-bit ang isang USB drive na naglalaman ng huling piraso ng katotohanan. Sapat na kaya ang mga watermark ng nakaraan para tuluyang bawiin ang bahay na binuo sa botsafong at luha? At gaano kalalim ang hukay na handang talunan ni na Narciso at Isabela dahil lamang sa kanilang labis na pagkauhaw sa yaman na kailanman ay hindi naging sa kanila. Ang gabi ng paghuhukom ay dahan-dahan nang sumisilip sa abot-tanaw ng Quezon City at ang bawat bula ay nakahanda ng sumabog. Sa bawat kislap ng mga chandelier sa loob ng bahay na iyon, Narciso ay may nakatagong luha ng bawat gabing nilunod ko ang aking sarili sa botsafong. Ngayon ang bawat tawanan niyo ay tila mga bula na nakahanda ng sumabog sa harap ng katotohanan. Ang tinig ni Flora ay tila isang mahinahong daloy ng tubig na may kasamang talim ng yelo habang nakaupo siya sa loob ng isang madilim na sasakyan sa tapat ng kanyang dating tahanan. Ang lalamunan niya ay nananatiling tuyo at ang bawat hininga niya ay may kasamang amoy ng bagong upholstery ng sasakyan, isang amoy na malayo sa naging buhay niya sa loob ng 8 taon. Nakatitig siya sa naglalakihang mga ilaw na nakasabit sa bintana ng mansyon, ang bahay na binuo niya mula sa bawat sentimo ng kanyang night shift. Ang bahay na ngayon ay pinagmumulan ng ingay ng isang marangyang selebrasyon. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang martsa ng paparating na hukbo, dahan-dahan ngunit hindi mapipigilan. Sa loob ng bakuran ang tunog ng masiglang musika at ang kalansing ng mga basong kristal ay umaabot hanggang sa kalsada. Si Narciso na nakasuot ng isang mamahaling puting tuxedo ay abala sa pag-aabot ng alak sa mga piling panauhin, mga negosyanteng hindi niya alam ay mga biktima rin ng kanyang kasakiman. Sa tabi niya si Isabela ay tila isang reynang nakaupo sa tronong gawa sa kasinungalingan, suot ang isang pulang bestidong, tila nagliliyab sa ilalim ng mga spotlight. Ang bawat ngiti ni Isabela ay puno ng panunuya, isang mapanlinlang na kislap na nagtatago ng kanyang maduming nakaraan bilang isang kawatan sa syungyat. Ang golden moment ng sandaling yon ay nang mapatingin si Flora sa kanyang sariling mga palad. Wala na ang mantsa ng Clorox, wala na ang pamumuti ng balat dahil sa matapang na sabon. Sa halip ang kanyang mga kuko ay maayos ng nalinis at ang kanyang balat ay tila muling nabuhay. Ngunit sa ilalim ng kalinisang iyon, naramdaman ni Flora ang mga bitak ng kanyang nakaraan, ang mga bitak na nagsilbing paalala na ang katarungan ay hindi ibinibigay, kundi ipinaglalaban ng may pagpapakumbaba. Hinawakan niya ang isang maliit na piraso ng tuyong sabon sa loob ng kanyang bulsa, isang anting-anting ng kanyang pinagmulan na hindi niya kailanman bibitawan. Flora, oras na. Handa na ba ate ang iyong puso para bawiin ang bawat sinulid ng iyong dangal? Ang mahinahong tanong ni Attorney Filomena habang ang kanyang kamay ay nakapatong sa kontrol ng pintuan ng sasakyan. Ang tunog ng pag-unlock ng sasakyan ay tila isang malakas na hudyat ng simula ng digmaan. Attorney, matagal na itong handa.
Noong gabing itinapon nila ang aking cake sa basurahan, doon ko napagtanto na ang botsafong ay maaaring mabilis mawala pero ang mantsa ng katotohanan ay hinding-hindi nila mabubura. Tugon ni Flora ang kanyang boses ay puno ng kapayapaang nagmumula sa isang naglalagablab na layunin. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng sasakyan. Ang tunog ng kanyang sapatos sa semento ay tila isang hatol na umalingaw-ngaw sa katahimikan ng Quezon City. Huminto ang sasakyan ni Flora sa mismong tapat ng gate, kung saan ang mga bodyguard na dati ay hindi siya pinapansin ay biglang napatitig ng may pagtataka. Ang bawat bisita sa labas ay napalingon tila nararamdaman ang isang kakaibang presensya na bumabalot sa paligid. Ang amoy ng mamahaling pabango sa hangin ay tila dahan-dahang napalitan ng isang matapang at malinis na halimuyak, isang halimuyak na pamilyar kay Narciso, isang halimuyak na magpapayanig sa kanyang puso. Nakatayo si Flora sa tapat ng gate, ang kanyang anino ay humaba sa ilalim ng malakas na ilaw ng kotse. Hindi na siya ang labanderang nakayuko. Siya na ang tunay na may-ari ng bawat pader, bawat kisame, at bawat hininga sa loob ng bahay na iyon. Ang kislap ng kanyang mga mata ay mas matindi pa sa chandelier sa loob at ang kanyang tindig ay kasing tibay ng semento na siya mismo ang nagbayad sa loob ng maraming taon. Bago pa man makapagsalita, ang sino man dahan-dahang inayos ni Flora ang kanyang suot na Filipina na isang simpleng puting tela na tila kumikinang sa dilim. Isang hakbang pa at ang pintuan ng katarungan ay tuluyan ng magbubukas. Sapat na kaya ang liwanag ng kanyang pagbabalik para bulagin ang mga taong nagtago sa dilim ng kataksilan? At paano haharapin ni Narciso ang multo ng kanyang asawa na ngayon ay nagbabalik, hindi bilang isang alipin, kundi bilang isang hukom ng kanyang sariling pagkagunaw? Ang bawat bula ng sabon sa party na ito ay nakahanda ng sumabog sa isang malakas na dagundong. Narciso, itabi mo ang wine mo. Baka matapon iyan sa puting suit mo kapag nalaman mong sa bawat lagok mo ng alak ay unti-unti nang nauubos ang hininga ng iyong kasakiman. Hindi mo ba ako papapasukin sa sarili kong party? Ang boses ni Flora ay tila isang matalim na kidlat na bumasag sa kislap ng mga kristal sa loob ng grand ballroom ng mansyon. Nakatayo siya sa gitna ng malawak na pintuan, ang kanyang anino ay humaba sa makintab na sahig na siya mismo ang nagpunas ng maraming gabi. Wala na ang amoy ng Clorox na palaging ikinakahiya ni Narciso. Ang tanging dala niya ngayon ay ang halimuyak ng isang babaeng muling nabuhay mula sa abok ng pagtataksil. Ang bawat mata sa loob ng silid, mga negosyanteng nakasuit at mga socialite na balot ng alahas ay sabay-sabay na lumingon, tila isang malakas na hangin ang tumama sa kanilang mga mukha. Ang lalamunan ni Narciso ay dahan-dahang gumalaw habang tinitingnan niya ang kanyang asawa. Ang kanyang kamay na hawak ang baso ng mamahaling wine ay nanginginig dahilan upang lumikha ito ng maliliit na alon sa ibabaw ng pula at malapot na likido. Ang kislap ng chandelier sa itaas ay tumama sa mukha ni Flora, inilalantad ang isang ganda na matagal nilang ikinubli sa ilalim ng botsafong. Sa tabi ni Narciso si Isabela ay nanigas. Ang kanyang mapanuyang ngiti ay napalitan ng isang matinding kaba na tila ba ang kanyang silk gown ay biglang naging masyadong masikip para sa kanyang paghinga. Flora! Anong ginagawa mo rito, guard? Bakit niyo hinayaang makapasok ang maduming labanderang ito? This is a private party. Wala kang karapatang dungisan ng celebration namin. Ang sigaw ni Narciso ay pumiyok, isang pagpapakita ng takot na pilit niyang itinatago sa likod ng kanyang kayabangan. Dahan-dahang lumakad si Flora patungo sa gitna ng sala. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa semento ay tila isang hatol na umalingaw-ngaw sa katahimikan ng mansyon. Sa bawat hakbang na alala niya ang bawat gabing nanginginig, ang kanyang mga tuhod sa pagod, ang bawat sentimong pinaghirapan niya sa Quezon City para lamang magkaroon ng bubong ang lalaking ito na ngayon ay tinatawag siyang mantsa. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay may bakas ng kanyang dugo at luha, at ang bawat piraso ng muebles ay binayaran ng kanyang mga nanginginig na palad. Celebration. Narciso. Celebration para sa pagnanakaw ng aking mga papeles, o celebration para sa iligal na pagbebenta ng bahay na hindi mo naman kailanman binayaran. Ang boses ni Flora ay mahinhin, ngunit bawat salita ay may dalang bigat ng katarungan.
Hindi mo ba alam ang reynang pinalayas mo ay bumalik hindi para makiusap, kundi para bawiin ang bawat sinulid na iyong ninakaw? Sumugod si Donna Glyceria ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang iwinawagayway ang kanyang mga kamay na puno ng diamante. Huwag kang mapangahas, Flora, ang bahay na ito ay sa anak ko. Isang piraso ka lang ng basahan na itinapon na namin. Guards, kaladkarin niyo ang babaeng ito. Palabas, bago ko patawagin ang mga pulis. Ngunit sa halip na sumunod ang mga bodyguard, dahan-dahang pumasok si Atty. Filomena mula sa likuran ni Flora. Inilabas ng abogada ang isang asul na folder at isang notice of foreclosure mula sa bangko. Ang tunog ng pagbukas ng folder ay tila isang malakas na dagundong sa gitna ng tensyon. Donna Glyceria, Mr. Villacorta, narito kami para ipaalam sa inyo na ang Carbon Hearts Holdings, ang kumpanyang kinakatawan ni Miss Flora Macareg, ang siya ng may-ari ng lahat ng pautang at titulo ng bahay na ito. Ang bangko ay formal nang naglabas ng utos. Hindi niyo pwedeng ipagbili ang property na ito dahil ang tunay na may-ari ay nasa harap niyo na ngayon. Maring sabi ni Filomena habang itinuturo si Flora. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay naging kasing bigat ng isang hatol ng bitay. Ang kislap ng chandelier ay tila naging mapanghusga, inilalantad ang bawat pawis sa noo ni Narciso. Ang wine na iniinom niya ay tila naging kasing pait ng lason. Tumingin si Flora kay Isabela na ngayon ay halos hindi na makahinga sa kahihiyan sa harap ng mga kliyenteng balak niyang lokohin. Narciso, Donna Glyceria, akala niyo ba ay bot-safong lang ako na madaling mawala kapag hinipan nagkakamali kayo? Ang bawat bula ng aking paghihirap ay naging isang malaking alon na ngayon ay lulunod sa inyong lahat. Bulong ni Flora, ang boses ay puno ng kapayapaang nagmumula sa isang naglalagablab na layunin. Naramdaman ni Flora ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, tila isang tambol na naghahanda para sa huling pagsabog ng katotohanan. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, nakita niya si Rosario sa isang sulok na kayuko at pilit na nagtatago sa likod ng ibang bisita. Ang kataksilan ng sariling dugo ay muling nagparamdam ng kirot sa dibdib ni Flora, ngunit hindi na siya magpapatalo. Paano haharapin ni Narciso ang katotohanang ang bawat barya ng kanyang yaman ay hawak na ngayon ng babaeng kanyang itinapon sa putikan? At ano ang gagawin ni Flora ngayong? Ang mga watermark ng katarungan ay nagsisimula ng lumitaw sa bawat sulok ng bahay na pinuti ng luha Etche. Huwag mong dungisan ang sahig na ito ng iyong mga luha, Rosario. Ang bawat patak niyan ay kasing peke ng katapatang ipinangako mo sa akin nung gabing nakitulog ako sa iyong silid. Ang boses ni Flora ay tila isang malamig na hampas ng hangin na nagpatahimik sa buong sala ng mansyon. Nakatayo siya sa gitna ng silid, ang kanyang anyo ay nagniningning sa ilalim ng chandelier, habang ang kanyang pinsan na si Rosario ay dahan-dahang lumabas mula sa likod ng isang malaking florera. Ang mukha ni Rosario ay puno ng matinding kaba, ang kanyang mga mata ay pabalik-balik kay Narciso at kay Flora, tila isang daga na nahuli sa isang bitag na wala ng takas. Ang bawat kislap ng mga alahas ni Donna Glyceria ay tila naging mga mapanuyang mata na nakatitig sa bawat hibla ng kataksilan ni Rosario. Ang lalamunan ni Rosario ay gumalaw, isang lunok ng takot ang bumara sa kanyang hininga. Ang bawat hakbang ni Flora patungo sa kanya ay tila isang hatol na umalingaw-ngaw sa katahimikan ng Grand Ballroom. Inasahan ni Rosario na makikita niya ang galit sa mga mata ng kanyang pinsan, ngunit ang bumati sa kanya ay ang isang malamig na kawalan ng pakiramdam, isang uri ng paglimot na mas masakit pa sa kahit anong sampal. Ang bawat hininga sa loob ng mansyon ay tila naging kasing bigat ng isang makapal na usok habang hinihintay ng mga bisita ang susunod na mangyayari. Ate Flora, patawarin mo ako. Pinilit lang nila ako. Binantaan ni Narciso ang buhay ko. Ang pagsusumamo ni Rosario ay tila isang maruming hangin na lumabas sa kanyang bibig habang dahan-dahan siyang lumuluhod sa harap ni Flora. Ang tunog ng kanyang mga tuhod na tumama sa makintab na sahig ay tila hudyat ng kanyang tuluyang pagbagsak. Ngunit si Flora ay hindi man lamang natinag. Tiningnan niya ang kanyang pinsan nang may halong pagkaawa, hindi dahil sa hirap nito, kundi dahil sa pagiging basura ng karakter nito.
Ang golden moment ng sandaling iyon ay nang dahan-dahang inayos ni Flora ang kanyang puting Filipiniana, tila ba may mantsang hindi niya nakikita, ngunit nararamdaman niya sa paligid. Nang subukan ni Rosario na hawakan ang laylayan ng kanyang damit, mabilis na humakbang paatras si Flora, tila nandidiri na mahawakan ng mga kamay na pumatay sa kanyang huling pag-asa noong gabing iyon. Rosario, ang perang ibinayad sa iyo ni Narciso para burahin ang aking mga file ay hindi makakabili ng bagong konsensya. Maring sabi ni Flora habang ang bawat salita niya ay tumatagos sa puso ng mga nakikinig. Akala niyo ba ay ganoon ako kadaling burahin, Mang Tiburcio? Pasukin mo na ang katotohanan. Bumukas ang pinto at pumasok si Mang Tiburcio, bit-bit ang isang laptop. Isang malaking screen sa sala, ang biglang nagpakita ng video, ang malinaw na kuha ng camera na itinago ng matandang guard. Nakita ng lahat ang pagpasok ni Narciso at Isabela sa hunggiat, ang pagkuha nila ng folder mula sa bag ni Flora at ang pagtawa nila habang pinupunit ang mga orihinal na kontrata. Ngunit hindi lang iyon. Lumabas din sa screen ang mga text messages ni Rosario kay Narciso, naguulat ng bawat paggalaw ni Flora. Ang kislap ng chandelier ay tila naging mapanghusga, inilalantad ang bawat pawis sa noo ni Isabela. Si Narciso ay napasandal sa pader, ang kanyang puting suit ay tila naging kasing pait ng lason sa kanyang balat. Ang bawat bulungan ng mga bisita ay naging isang malakas na hiyaw ng pagkasuklam. Ang mga taong balak sanang bumili ng bahay ay mabilis na nag-atrasan, tila nandidiri sa mantsa ng krimen na bumabalot sa pamilya Villacorta. Tisdaya todo iyan. Manipulated ang video na yan. Ang sigaw ni Donna Gliceria ay pumiyok, ang kanyang mga kamay na puno ng diamante ay nanginginig sa matinding kahihiyan. Donna Gliceria, ang mantsa sa mukha ay madaling linisin ng sabon, pero ang mantsa sa pangalan niyo ay habambuhay nang mananatili sa Quezon City. Ang boses ni Attorney Filomena ay tila isang hatol na walang takas habang iniaabot ang mga dokumento ng Lua Dao Vaifon ni Isabela sa mga autoridad na dahan-dahan nang pumasok sa loob ng mansyon. Tumingin si Flora kay Rosario na hanggang ngayon ay nakaluhod pa rin at humahagulhol sa sahig. Sa isang sandali, tila babalik ang lambot ng puso ni Flora, ngunit naalala niya ang amoy ng Clorox at ang lamig ng piitan. Sa halip na magsalita, isang malamig na tingin ang ibinigay niya sa kanyang pinsan bago siya dahan-dahang humakbang palayo. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos ay tila isang pagtapos sa kanilang relasyon. Ate Flora, huwag mo akong iwan dito. Ang sigaw ni Rosario ay tila isang desperadong tawag na hindi na kailanman sasagutin. Huminto si Flora sa tapat ni Narciso at Isabela. Tumingin siya ng diretso sa kanilang mga mata, ang kanyang baba ay nakataas, ang kanyang tindig ay puno ng dangal. Ang bawat bula ng kasinungalingan ay tuluyan ng sumabog. Sapat na kaya ang kahihiyang ito para bayaran ang 8 taon ng aking pagluha? At ano ang gagawin ni Narciso ngayong ang rey ng kanyang itinapon ay siya ng may-ari ng bawat hininga sa loob ng mansyong ito? Ang tunog ng mga sirena ng pulis sa labas ay tila isang mabilis na kumpas ng paparating na katarungan. Ang tunog ng pagkakasa ng bakal sa mga pulso ni Narciso ay tila ang pinakamatamis na musika na narinig ni Flora sa loob ng 8 taon. Ang bawat kislap ng posa sa ilalim ng chandelier ay tila hudyat na ang mantsa ng kataksilan ay dahan-dahan ng binubura ng kamay ng katarungan. Walang imik na pinanood ni Flora ang paglapit ng 2 pulis kay Narciso. Ang kanyang asawa, ang lalaking binuo niya ang bawat pangarap sa pamamagitan ng kanyang nanginginig na mga palad, ay ngayon ay pilit na kumakawala, ang kanyang mukha ay namumula sa matinding galit at kahihiyan. Ang bawat bulungan ng mga bisita sa Grand Ballroom ay tila mga hampas ng latigo na tumatama sa kanyang pagkatao. Ang lalamunan ni Flora ay hindi natuyo. Ang bawat hininga niya ay puno na ng isang malamig at matatag na kapayapaan habang pinagmamasdan ang pagguho ng kaharian ng mga Villacorta. Hindi niyo ako pwedeng hawakan. Wala kayong ebidensya, pakawalan niyo ako. Ang sigaw ni Narciso ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, ngunit ang kanyang mga salita ay tila mga bula na agad sumasabog sa harap ng katotohanan. Mr. Villacorta, sa ilalim ng batas, ikaw ay inaaresto para sa kasong falsification of public documents, arson at Lua Dao Vaifon.
Ang lahat ng ginawa niyo ni Miss Isabela ay malinaw na nakatala sa mga file na hawak ni Attorney Filomena. Ang boses ng opisyal ay tila isang hatol na walang takas. Sa kabilang dako ng silid si Isabela ay humahagalpak sa iyak habang pilit na tinatabunan ang kanyang muka ng kanyang buhok. Ang kanyang pulang silk gown ay tila naging isang kulungang nagpapaalala sa kanya ng bawat kasalanan kanyang itinanim. Ang kislap ng kanyang mga mata na dati ay puno ng panunuya ay napalitan ng isang matinding takot na tila ba ang sahig ay dahan-dahang lumalamon sa kanya. Ang golden moment ng sandaling iyon ay nang dahan-dahang lumapit si Flora kay Donna Gliceria. Ang matanda ay nakasalampak pa rin sa sahig yakap ang kanyang mga alahas na tila ba yon ang magliligtas sa kanya mula sa paparating na dilim. Tiningnan ni Flora ang kanyang mga kamay na dati ay amoy Clorox at tuwaktay, at pagkatapos ay tiningnan niya ang mga kamay ni Gliceria na nanginginig sa takot. Donna Gliceria, ang mansyong ito ay hindi na inyo. Ang bot sa fang na itinakwil nyo ay naging isang malaking daluyong na ngayon ay nagpapaalis sa inyo sa kinalalagyan nyo. Wika ni Flora, ang boses ay mahinhin ngunit bawat pantig ay may talim ng katarungan. Ngayong gabi mararanasan nyo ang lamig ng kalsada na ipinaranas nyo sa akin noong gabing. Narciso threw me out like a piece of trash. Flora, please anak, huwag mo kaming gawin nito. Saan kami pupunta? Maawa ka sa amin sa... Ang pagsusuma mo ni Gliceria ay tila isang maruming basura sa pandinig ni Flora. Oo nga, Gliceria ay para sa mga taong marangal na nadapa, hindi para sa mga taong sadyang nanakit para lamang umakyat sa itaas. Tugon ni Flora habang tinalikuran ang matanda. Guard, paki-assist ang mga taong ito palabas at huwag niyo silang hahayaang magdala ng kahit anong gamit na hindi sa kanila. Ang lahat ng narito ay binayaran ng aking bawat puyat. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos ng mga pulis habang kinakaladkad si Narciso at Isabela palabas ay tila huling kumpas ng isang mahabang trahedya. Pinanood ni Flora ang pagsasara ng malaking pintong kahoy ang pinto na dati ay nagkulong sa kanyang kaligayahan, ngunit ngayon ay naging pinto ng kanyang kalayaan. Ang kislap ng chandelier ay tila dahan-dahan nang naglalaho sa kanyang paningin, napapalitan ng isang mas malinis at mas maliwanag na bukas. Tumingin si Flora kay Mang Tiburcio at Attorney Filomena. Ang isang tipid ng ngiti ay sumilay sa kanyang mga labi. Napagtanto niya na ang mantsa sa kanyang buhay ay tuluyan ng nalinis hindi ng sabon, kundi ng kanyang sariling katapangan. Ang bot safong ay naglaho na, ngunit ang pundasyon ng kanyang pagkatao ay nananatiling matatag. Attorney, tapos na ang laban. Ang bahay na ito, hindi na ito bahay ng mga bula at luha ubanay, bulong ni Flora habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kawalan. Oh, Flora, dahil simula ngayon ang Quezon City ay makikilala ang isang babaeng ang tanging bitbit ay ang amoy ng katarungan at ang dangal na hindi kailanman mabubura. Tugon ni Filomena. Habang inililigpit ng mga awtoridad ang huling ebidensya, isang maliit na bata ang lumapit sa gate ng mansyon, may hawak na isang piraso ng puting tela. Nang tanggapin ito ni Flora, nakita niya ang isang watermark na hugis bot sa fong, sa gitna nito isang simbolo na ang kanyang plano ay nagtagumpay hanggang sa huli. Ngunit sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang isang pamilyar na boses mula sa likuran, isang boses na matagal na niyang hindi naririnig. Sino ang taong ito na naglalakad sa gitna ng kaguluhan na tila may dala pang huling lihim tungkol sa tunay na may-ari ng lupang kinalalagyan ng bahay? At handa na nga ba si Flora na harapin ang huling mantsa ng kanyang nakaraan bago siya tuluyang makahinga ng malaya? Sa bawat bula ng sabon na binuo ko sa loob ng 8 taon, Narciso ay may nakatagong isang patak ng aking katarungan. Ngayong gabi ang bawat bula ay sabay-sabay ng sumabog sa inyong mga muka at ang tanging maiiwan ay ang malinis na katotohanan. Ang tinig ni Flora ay tila isang mahinahong awit na nagpapatigil sa bawat ingay ng Quezon City sa labas ng mansyon. Nakatayo siya sa gitna ng sala, hawak ang isang maliit na selyadong sobre na iniabot ng lalaking kakarating lamang ang matandang notaryo na matagal nang pinagtataguan ni Isabela. Sa bawat segundo ng katahimikan, naramdaman ni Flora ang dahan-dahang pagluwag ng buhol sa kanyang dibdib. Ang lalamunan niya ay hindi natuyo. Ang bawat hininga niya ngayon ay may tamis ng kalayaang,
Matagal na niyang ipinagdasal sa gitna, kwainit at usok ng sunggiyat. Ang golden moment ng gabing iyon ay nang dahan-dahang lumapit si Flora sa lababo ng kanilang marangyang kusina. Kinuha niya ang isang baras ng sabon na panlaba, ang parehong sabon na nagpaliit at nagpanipis sa kanyang mga palad sa loob ng maraming taon. Sa harap ni na Atty. Filomena at Mang Tiburcio, sinimulan ni Flora ang paglilinis ng kanyang suot na puting Filipiniana na bahagyang namantsahan ng alikabok sa gitna ng kaguluhan. Ang tunog ng pagkuskus ng tela sa kanyang mga kamay ay tila isang ritual ng paglilinis, hindi lamang sa damit, kundi sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat bula na lumalabas sa pagitan ng kanyang mga daliri ay tila humihigop sa bawat pait, bawat sampal at bawat sulyap ng pandidiri na natanggap niya mula sa mga Villa Corta. Ang sabon na dati ay simbolo ng kanyang pagkaalipin ay ngayon ay simbolo na ng kanyang kapangyarihan. Attorney sa loob ng 8 taon, ang akala ko ay dumi ang tanging kalaban ko. Wika ni Flora habang pinapanood ang puting bot sa fong na dumadaloy sa kanyang mga kamay patungo sa lababo. Pero sa gabing ito, na-realize ko na ang tunay na dumi ay hindi ang tuwaktay o ang Clorox. Ang tunay na dumi ay ang mga taong kumakain sa lamesang ito habang pinaplano ang aking pagbagsak. Sa labas, ang malakas na tunog ng pagsasara ng pinto ng sasakyan ng pulis ay tila huling hudyat ng pagtatapos ng isang kabanata. Pinanood ni Flora mula sa bintana ang dahan-dahang pag-alis ng mga asul at pulang ilaw na kinalululanan ni Narciso at Isabela. Donna Glitzeria was left standing by the gate, her expensive pearls looking like nothing but heavy chains under the moonlight. Wala na ang kanyang boses, wala na ang kanyang kapangyarihan. Tanging ang isang matandang babaeng hindi alam kung saan kukuha ng susunod na hininga ang natira sa gitna ng madilim na kalsada. Dahan-dahang kinuha ni Flora ang huling dokumento mula sa matandang notaryo, isang lihim na kasunduan na ginawa ng kanyang namayapang ama bago pa man siya ikasal kay Narciso. Ang lupang kinalalagyan ng mansyon ay kailanman ay hindi pala naisama sa mga ari-arian ni Narciso dahil ito ay nakapangalan sa isang trust fund para kay Flora na hindi maaaring galawin ng kahit sino. Ang pagnanakaw ni Narciso ng mga papeles ay naging walang saysay dahil ang watermark ng katotohanan ay nakabaon sa mismong pundasyon ng lupang kanilang tinatapakan sa Quezon City. Flora, anong balak mo sa bahay na ito? You can live here as the true queen now. Tanong ni Filomena habang pinagmamasdan ang katahimikan ng mansyong dati ay puno ng pang-aapi. Hinarap ni Flora ang abogada, ang kanyang mga mata ay nananatiling malinaw at payapa. Hindi ko kailangan ng palasyo para maging reyna, attorney. Ang bahay na ito ay masyadong malaki para sa isang tao pero sapat na ang laki nito para sa libu-libong pangarap. I will turn this into a sanctuary, ang bahay ng pag-asa. Dito ang bawat babaeng biktima ng katulad ni Narciso ay makakahanap ng matutuluyan. I want the smell of Clorox and soap in this house to stand for healing, not for suffering. Naramdaman ni Flora ang isang kakaibang gaan sa kanyang pakiramdam, tila isang bagong silang na bata na unang nakatikim ng sariwang hangin. Ang amoy ng sabon sa kanyang mga kamay ay hindi na nakakasulasok. Ito ay amoy na ng kalayaan. Pinunasan niya ang kanyang mga palad sa isang malinis na tuwalya, ang bawat kumpas ay puno ng dangal. Ang bot sa fong ng kanyang nakaraan ay tuluyan ng nahugasan at ang tanging natira ay ang isang matatag na babaeng handang harapin ang bukang liwayway. Habang inililigpit ang huling mga gamit ni Donna Glitzeria na itinambak sa isang maliit na kahon, nakita ni Flora ang isang lumang litrato nilang dalawa ni Narciso noong kanilang kasal. Sa isang mabilis na kumpas, itinapon niya ito sa basurahan kung saan itinapon ni Narciso ang kanyang cake noong nakaraang gabi. Ang tunog ng pagbagsak ng frame sa loob ng plastic ay tila ang huling tuldok sa kanyang pait. Paghugas ng kamay Flora, tapos na ang labada. Bulong niya sa sarili habang dahan-dahang pinapatay ang mga ilaw ng sala. Nang mamatay ang huling ilaw ng chandelier, taming ang liwanag ng buwan sa Quezon City ang natira. Ngunit sa puso ni Flora may isang sikat ng araw na nagsisimula ng sumilip. Sapat na kaya ang kapayapaang ito para burahin ang lahat ng sugat ng nakaraan?
O mayroon pa bang isang hakbang na kailangan niyang gawin para tuluyan makamit ang katahimikang matagal na niyang ninanais sa gitna ng botsafong at katarungan? Ang amoy ng Clorox na dati ay nagpapaalala sa akin ng bawat hapdi ng aking mga sugat. Ngayon ay napalitan na ng halimuyak ng mga bagong simula. Hindi na ako alipin ng labada dahil ngayon ako na ang reyna ng sarili kong tadhana. Ang sikat ng araw sa Quezon City ay tila isang banayad na haplos ng kalinga na pumasok sa malalaking bintana ng bahay ng pag-asa. Nakatayo si Flora sa veranda, suot ang isang asul na blusa na kasing linaw ng langit. Ang kanyang mga balikat ay hindi na nakalaylay. Ang kanyang tindig ay puno na ng dangal na matagal na nilang pilit na kinuha. Ang lalamunan niya ay hindi natuyo sa takot kundi basa ng tamis ng bawat hiningang malaya. Sa kanyang harapan, ang bakuran na dati ay puno ng ingay ng mga mapanirang selebrasyon ni Narciso ay puno na ngayon ng mga kababaihang dahan-dahang bumabangon mula sa kani-kanilang mga unos. Isang malakas na busina ng truck ang narinig mula sa labas ng gate. Hindi ito ang truck na maghahatid ng maruming labada, kundi ang truck na may dalang mga kagamitan para sa livelihood training ng mga biktima ng bauhan. Lumabas si Elias, ang foreman na matagal ng kaibigan ni Attorney Filomena upang isupervise ang delivery. Sa bawat pag-aayos niya ng kanyang suot na sombrero, panakaw siyang tumingin sa kinaroroonan ni Flora sa veranda. May isang kakaiba at tahimik na kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap ng respeto at isang uri ng pagkagustong hindi kailanman naramdaman ni Flora mula kay Narciso. Isang slow burn na pagtitinginan na tila nangangako ng isang pag-ibig na hindi nakakasakal kundi nagpapalaya. Flora, dumating na ang mga sewing machines. Ang mga nanay sa loob ay excited na para magsimula, wika ni Filomena habang lumalapit sa tabi ng kanyang kliyente at kaibigan. Hinawakan ng abogada ang balikat ni Flora, ang bawat kumpas ng kanilang pagkakaibigan ay tila isang matibay na sinulid na nagtatahi sa kanilang mga pangarap. Salamat, attorney! Akala ko dati ang botsafong ay para lang sa paglilinis ng mantsa ng damit. Ngayon na-realize ko na ang tunay na kalinisan ay nagsisimula sa pagbubukas ng pinto para sa ibang tao. Tugon ni Flora, ang kanyang boses ay tila isang mahinahong awit na nagbibigay ng lakas sa paligid. Ang golden moment ang sandaling iyon ay nang lumapit ang isang maliit na bata, ang anak ng isa sa mga residenteng tinutulungan ni Flora. Inabot ng bata ang isang piraso ng malinis at mabangong panyo. Nang hawakan ito ni Flora, naramdaman niya ang lambot ng tela, isang lambot na hindi na nanggagaling sa kemikal, kundi sa pagmamahal. Tiningnan ni Flora ang kanyang sariling mga palad. Ang mga bitak at kalyo ay nananatili pa rin bilang mga medalya ng kanyang pakikibaka. Ngunit ang panginginig ay tuluyan nang napalitan ng katatagan. Sa bawat haplos niya sa buhok ng bata, tila binabasbasan niya ang sarili niyang nakaraan. Sa gitna ng kagalakan, isang pamilyar at nangihinang anino ang lumitaw sa labas ng gate. Si Rosario. Nakasuot siya ng kupas na duster, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay lubog sa kahihiyan. Matapos maaresto sina Narciso at Isabela, itinapon din siya ng pamilya Villacorta nang wala siyang pakinabang. Nakahawak ang kanyang nanginginig na kamay sa rehas, tila isang batang ligaw na naghahanap ng matutuluyan. Ate Flora, wala na akong mapupuntahan. Patawarin mo ako. Ang piping pagsamong yon ni Rosario ay halos malunod sa ingay ng mga construction workers sa tapat. Dahan-dahang lumakad si Flora patungo sa gate. Huminto ang lahat at tila ang hangin ay naging kasing bigat ng isang hatol. Tumingin si Flora ng diretso sa mga mata ng pinsang nagtraidor sa kanya. Walang galit sa kanyang puso, tanging ang pait na naging abo na. Pinatawad na kita, Rosario, noong gabing nilabhan ko ang huling mantsa sa bahay na ito, mahinahong sabi ni Flora. Ang boses ay sapat na para marinig ng kanyang pinsan. Ngunit ang kapatawaran ay hindi nangangahulugan na ibabalik ko ang tiwalang sinunog mo. Ang bahay ng pag-asa ay para sa mga biktima, hindi para sa mga naging kasangkapan sa pang-aapi. Dito nagtatapos ang ating ugnayan. Humanap ka ng sarili mong paraan para maglaban ng iyong sariling budhi. Isang mabilis na kumpas ng kamay ni Flora ang naging hudyat para sa guard na isara ang gate. Nanatili si Flora na nakatayo ng matuwid habang dahan-dahang tumatalikod si Rosario sa kalsada.
Ang bawat hakbang ng kataksilan ay dahan-dahan ng lumalayo, iniwan ang bahay ng pag-asa na lalong nagliliwanag sa ilalim ng araw. Bumalik si Flora sa loob ng bahay, tiningnan ang malaking signboard sa entrance. Bahay ng pag-asa para sa mga pusong muling lalaba. Napangiti siya nang makita si Elias na nag-aabot ng tubig sa mga nanay. Ang amoy ng sariwang hangin sa Quezon City ay pumasok sa kanyang mga baga, isang hininga na hindi na kailanman muling sasakal sa kanya. Tapos na ang labada ng kanyang nakaraan. Ang bot safong ay naglaho na at ang tanging natira ay ang isang matatag at malayang babaeng handang harapin ang bawat bukas nang walang takot sa mantsa ng kasinungalingan. Sa wakas, ang bahay na pinuti ng luha ay naging tahanan na pinuno ng tunay na liwanag. Isang taon ang mabilis na lumipas na tila mga bula ng sabon na dahan-dahang natutunaw upang mag-iwan ng isang malinis na puwang. Sa malawak na hardin ng bahay ng pag-asa, nakaupo si Flora sa ilalim ng isang puno ng nara habang ang banayad na hangin ng hapon ay humahaplos sa kanyang mukha. Wala na ang amoy ng Clorox na dati ay tila sumasakal sa kanyang pagkatao. Ang tanging dala ng hangin ngayon ay ang bango ng mga namumukadkad na sampagwita at ang sariwang amoy ng mga telang bagong laba na dahan-dahang itinatambay ng mga nanay sa sampayan. Ang bawat kumpas ng mga puting tela sa ilalim ng araw ay tila mga bandila ng tagumpay, isang simbolo na ang bawat mantsa ng nakaraan ay tuluyan ng nahugasan. Mula sa kanyang kinaroroonan, pinagmamasdan ni Flora ang masayang tawanan ng mga residente. Nakita niya ang isang babaeng dati ay hindi makatingin ng diretso sa mata ng iba, ngunit ngayon ay matapang nang nagtuturo sa livelihood seminar. Sa tabi nito ay si Atty. Filomena na hanggang ngayon ay nananatiling matibay na haligi ng katarungan sa kanilang tahanan. Paminsan-minsan, lumalapit si Mang Tiburcio upang mag-abot ng kape. Ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaang nararamdaman ng isang taong nakagawa ng tama. Ang bawat pintig ng puso ni Flora ay tila isang mahinahong awit ng pasasalamat sa bawat taong naging bahagi ng kanyang pagbangon. Dahan-dahang lumapit si Elias, bitbit ang isang baso ng sariwang katas ng prutas. Walang imik itong naupo sa tabi ni Flora, sapat na ang init ng presensya nito upang magbigay ng kapanatagan. Ang kanilang ugnayan ay hindi mabilis at hindi maingay. Ito ay isang slow burn na pag-ibig na hinubog ng respeto at pag-unawa. Sa bawat sulyap ni Elias, naramdaman ni Flora na hindi na siya kailangang magpanggap na maging perpekto. Sapat na siya dahil siya ay siya. Ang bawat kalyo sa kanyang kamay ay itinuturing ni Elias na mga medalya ng karangalan at ang bawat sugat ng kanyang nakaraan ay itinuturing na mga bahagi ng isang magandang obra maestra. Naitanong ni Flora sa kanyang sarili, napatawad na ba niya ang mga Villacorta? Sa loob ng mahabang panahon, ang galit ay tila isang mabigat na batong nakatali sa kanyang leeg. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang dahan-dahang paglubog ng araw, na-realize niya na ang tunay na kapatawaran ay hindi para sa mga taong nanakit sa kanya, kundi para sa kanyang sarili. Pinatawad na niya ang kanyang sarili sa pananatili ng matagal sa isang lugar na hindi siya pinapahalagahan. Pinatawad na niya ang kanyang sarili sa paniniwalang siya ay isang mantsa lamang. Si Narciso at Isabela ay nananatiling nasa loob ng piitan, nagbabayad sa bawat kasalanang kanilang itinanim. Ngunit para kay Flora, sila ay mga anino na lamang ng isang kabanatang matagal na niyang tinuldukan. Ang kanyang puso ay wala ng puwang para sa puot dahil puno na ito ng liwanag. Sa kanyang pagsusulat sa kanyang bagong talaarawan, isang mahalagang aral ang nais iwanan ni Flora para sa sinumang makakabasa ng kanyang kwento. Ang dangal ng isang babae ay hindi nasusukat sa ganda ng kanyang suot o sa laki ng bahay na kanyang tinitirhan. Ang tunay na yaman ay nasa loob ng mga palad na marunong magtrabaho ng marangal at sa isang pusong marunong bumangon mula sa sarili nitong pagkadapa. Ang bot sa fong ay maaaring mabilis na mawala, ngunit ang katarungang itinayo sa ibabaw ng katotohanan ay hinding-hindi kailanman matitibag ng kahit anong bagyo. Isinara ni Flora ang kanyang kwaderno at huminga ng malalim, ninanamnam ang amoy ng kalayaan sa Quezon City. Ang gabi ay dahan-dahan nang dumarating, ngunit hindi na siya natatakot sa dilim. Sapagkat sa bawat pagpikit ng kanyang mga mata, alam niya na may isang bagong umaga na darating, isang umagang malinis, mabango at puno ng pag-asa.
Siya si Flora ang labanderang naging reyna ng kanyang sariling tadhana at ang kanyang bahay ay hindi na pinuti ng luha kundi pinuno ng tunay na pagmamahal. Deco.